Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. handang magdagdag ng seguridad ang pulisya sa Liwasang Bonifacio ngayong nagpapatuloy ang pagtitipon-tipon ng mga tao roon. Live mula sa Maynila may unang balita, si James Agustin. James? Ivan, nasa 200 na tao yung nagtitipon-tipon ngayon dito sa Liwasang Bonifacio. Ngayong umaga po yan, ayon sa Manila Police District. At sa panayam ko kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, sinabi niyang hindi pa tukoy kung anong grupo ang kinabibilangan ng mga tao nandito ngayong umaga sa Liwasang Bonifacio. Handa raw silang magdagdag ng seguridad kung kakailanganin. Dagdag pa niya, Freedom Park na maituturing ang Liwasang Bonifacio kaya hindi kailangan ng permit kung magsasagawa man ng programa. Bago mag-alauna na madaling araw kanina na magsimula magsidatingan ng mga tao. Ang iba dito na naglatag na mahigaan. May mga nagdala rin ng mga upuan. Marami rin na nagdala ng kanilang mga sasakyan. Sinubukan natin makipag-usap sa mga nandito pero mailap sila magbigay ng detalye. Hindi rin nila sinabi kung anong grupo ang kanilang kinabibilangan. Tinatapos pa yung pagtatayo ng stage ngayong umaga habang naglagay din ng 2 LED screen. Pinapatunog ang kanta na may temang panawagan sa namumuno ng pagkakaisa, paglalantad ng katotohanan at huwag umanong pagbali sa hostisya. Samantala, Ivan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Liwasang Bonifacio. Papakita ko lamang po, nakakaranas kasi ng mahinang pag-ulan pero ngayon pag-ambon na lamang kaya sumilong ulit yung mga tao na nagtitipon-tipon dito. Patuloy pa ipag-unayan natin doon sa mga posibleng organizers dito para malaman natin kung anong grupo yung kinabibilangan ng mga tao na nagtitipon-tipon dito sa Liwasang Bonifacio. Yung manilitas mula po rito sa lungsod ng Maynila, James Agustin, GMA News. James, kung ayaw nilang sabihin kung anong grupo kanilang kinabibilangan, kung anong kanilang pakay sa pagtungo dyan, hanggang kailan daw sila dyan? At magkakaroon ba ng magtatayo ba sila ng stage dyan? Magkakaroon pa ba ng, madaragdagan pa kaya sila dyan? Ano bang sabi nila? Napakalimitado lang, Ivan, ng detalye at mga impormasyon na nakuha natin. Kaya patuloy pa ipag-ugnayan natin doon sa mga organizers. So far, nakikita natin, nagtatayo sila ng stage dito. At natanong natin ng MPD kung ang magiging senaryo ay kung dito man mag-overnight yung mga tao na nagtitipon-tipon dito, ay papayagan naman sila dahil ito'y isa doon sa 4 na Freedom Park dito sa lungsod ng Maynila at hindi naman nila kailangan ng permit. Natanong din natin, Ivan, si Police Major Ines, kung sa Freedom Park ba ay allowed na magtayo ng mga stage. Sinabi niya ay pinapayagan naman daw yan at malaya na magsagawa ng anumang programa o kilos protesta o anumang grupo sa mga Freedom Park dito sa lungsod ng Maynila. Ivan. May kumpirmasyon si NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na ang grupong nandito sa may EDSA naman ay mga miyembro raw ng INC. Diyan sa Liwasang Bonifacio, James, wala tayong ganong impormasyon kung miyembro sila ng INC? Ivan, bago tayo umere, natanong ko rin yan doon sa tagapagsalita ng MPD pero wala pa din siya sa ating masabi. Kanina pa natin tinatanong din doon sa ilang mga tao na nandito kung sila ba yung miyembro ng kung anumang grupo pero wala pa tayong makuha din talagang detalye at kumpirmasyon kaugnay niyan. Ivan. James, maraming salamat. Live po yan, James Agustin. Hindi pa rin madaanan ang bahagi ng EDSA sa bahagi ng White Plains Avenue dahil po sa pagtitipon ng daan-daang tao roon. Ay kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, ang grupo ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo INC. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si EJ Gomez. EJ. Ivan, rainy morning, mas dumami pa nga ang mga nagtitipon-tipon dito sa People Power Monument sa Quezon City at mas bumigat na rin ang daloy ng trapiko dahil bukod sa hindi madaanan ng mga motorista itong kahabaan ng White Plains Avenue ay marami sa mga relihista ay ino-occupy na itong linya o kalsada mismo ng EDSA. Kaya naman yung mga motorista dumadaan na ngayon sa linya na dinadaanan ng EDSA Bus Carousel at mismong si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na rin nag-abot ng panawagan na sana ay sumunod yung mga relihista at buksan kahit ilang linya lang ng kalsada.
Hile-hilera ng mga sasakyan, kabilang ang private vehicles at mga bus ang sumakop na sa kahabaan ng White Plains Avenue. Sakay ng mga ito ang mga nagtitipon-tipon dito. Mula pasado alas 4 kanina, humarang at pumarada sa kalsada ang mga bus dahilan para hindi na madaanan ng mga motorista ang White Plains Avenue. Ilan sa mga narito ay nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na mga salitang transparency at accountability. Pasado alas 4 kanina nang nakita nating nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas ang mga nagtitipon dito. Wala pang opisyal na impormasyon kung ano ang pinapakay ng pagtitipon nila ngayong umaga. Nakabantay naman ang PNP personnel dito sa People Power Monument. Mag-aalas 5:30 kanina nang bumuhos ang ulan. Nagpulasan ng mga taong nagtitipon. Ilan sa kanila sumilong sa gilid at sa ilalim ng mga puno. Ang iba naman sumakay sa kanilang mga service bus. EJ, may nagmamando naman sa traffic dyan para makausad yung mga sasakyan dumadaan sa bahagi niya ng EDSA? Yes, Ivan, may nakikita tayo mga police personnel no dito mismo sa labas or sa unahan ng labas ng EDSA Bus Carousel Busway no. At kanina nakita rin natin na yung southbound no panandali ang hindi nadaanan, may na-stuck doon na dump truck kasi naharangan na rin or mismong mga ralihista ay nakapwesto doon sa linya or kalsada mismo ng EDSA. Pero after ilang minutes ay nagtuloy-tuloy naman or nahawi sila ng mga nagmamando ng trapiko. Ivan? EJ, gaano karami yung mga pulis na nagbabantay dyan ngayon? At sa pakikipag-usap mo sa pulisya, yan ba'y nagkaroon ng prior coordination o in-announce ba itong pagtitipo na ito? Ivan, ayon mismo kay NCRPO Chief, no, panandalian natin siya nakausap, si Berin. Ang sabi niya, biglaan daw itong pagtitipon. Kaya ang wording niya, no, they presume na ito ay walang permit. Pero i-confirm pa natin yan mamaya sa kanya. Tapos, yung doon naman sa bilang ng pulisya, tinanong natin siya dyan multiple times pero wala pa siyang mabanggit na eksakto o kahit estimate dahil ongoing pa daw yung kanilang headcount doon sa mga nakadeploy na PNP personnel dito sa People Power Monument sa Quezon City simula pa noong pasado hating gabi. Ivan? Maraming salamat, EJ Gomez. Gagawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Banoan sa mga kaso kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakatakda namang sampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa pagtanggap niya ng 75 million pesos sa campaign donation noong 2025. May unang balita si Joseph Morong. Ngayong linggo na inaasahang sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil ito sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ayon sa investigating team ng Ombudsman, napakalaking halaga raw nito para ituring na simpleng regalo. May tuturing daw itong korupsyon lalo't kongresista na siya noon, kaya hindi umano may iwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng tatlong nag-donate na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotle Baluyot. Wala pa man pahayag si Senador Marcoleta. Patuloy naman naming sinusubukang kunin ng panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na ang totoong pakay ng reklamo laban sa kanya ay para patahimikin siya. Si Defensor naman dati nang iginiit na hindi maituturing na plunder ang pagbibigay niya noon ng pera at wala rin daw siyang hininging kapalit. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ng kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Ayon kay Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ng ginawa kay Senador Jinggoy Estrada. Patuloy naman daw ang case build-up laban kay Senador Joel Villanueva. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice whether or not to accept
the work of the DOJ because we delegate work to them. Inaasahan naman daw na matatapos na sa loob ng 1 o 2 linggo ang preliminary investigation kay Senador Cheese Escudero. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for a preliminary investigation. Kapwa lumipat sa bagong mayorya sa Senado sina Escudero at Villanueva. Gate ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be, So all the deals that we make here will be in open court. Hinihingan namin ng pahayag sila Villanueva at Escudero. Ang kapwa-akusado naman ni Estrada sa kasong plunder at graft dahil sa maanumalya umunong infrastructure projects na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa pagiging akusado, magsisilbi na raw na state witness. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bonoan to be a state witness, to be a cooperating witness. Kaya iuurong na ng ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Sa isang social media post, inalmahan ni dating Congressman Mike Defensor ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanila ni na Marcoleta. Kinwestiyon din ni Defensor ang desisyon ng ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay sa flood control projects. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng ombudsman kaugnay sa mga sinabi ni Defensor. Samantala, sa pahayag naman ngayong umaga, tinawag ni Senador Dante Marcoleta na tila 2 ibon sa isang putok ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Kapag siya inaresto, hindi na anya matutuloy ang pagpapanagot sa mga totoong sangkot sa issues of flood control projects. Hindi rin daw siya makakasali sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan si Marcoleta sa kanyang mga taga-suporta na huwag pumayag na baluktutin ang katwiran. Ang pinagbibintangan ni Marcoleta na promotor anya nito, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng Ombudsman kaugnay niyan. Naipadala na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order sa House Prosecution Panel at defense team ni Vice President Sara Duterte. Batay po rito, 57 ang testigo na ipinresenta ng prosekusyon habang 45 naman sa depensa. 17 ang mga testigong parehong nasa listahan ng 2 panig, kabilang ang dati umanong security aide ng bisya na si Ramil Madriaga, dating Senador Antonio Trillanes IV, NBI Director Attorney Melvin Matibag at Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Alas 2 ng hapon ng July 6 ang nakasaad na pagsisimula ng paglilitis. 62 araw ang minungkahin dami ng trial dates ng prosekusyon habang 30 sa defense team. May 3 araw ang 2 panig para magbigay ng kanilang komento sa pre-trial order.